Kabanata 2111. Gayunpaman, nanatili si Elliot sa Race 8 ng gintong gamot sa lahat ng oras at pinuprotektahan siya ng mga gwardya. Ang iba ay hindi makalapit sa kanya kaya walang magawa si Fiore sa kabila ng kanyang intensyon. Forget it. I should go and discuss it with Thomas. Ibang-iba ang hitsura ni Fiore noong siya ay ganap na nakabaluti. Nakilala niya si Thomas noong 10 p.m. at sa pagkakataong ito, nagkita sila sa isang sinehan. Silang dalawa lang ang nasa hall number 3. Akala pa nga ng mga hindi nakakakilala sa kanila ay mag-asawa sila. Hindi sila sabay na umupo. Sa halip, ang isa ay nakaupo sa harap na hanay, habang ang isa ay nakaupo sa likod na hanay. Nagkunwari sila na parang nanonood ng sine, pero sa totoo lang, palihim silang nag-uusap. Si Thomas ang unang nagsabi, "Miss Vedestos, hindi mo ba ako masyadong madalas na hinahanap sa huli? Hindi ka ba natatakot na malantad?" Sarkastikong sinabi ni Fiora, "Kung ginawa mo ng mabuti ang iyong trabaho, kailangan ko bang pumunta sa iyo ng madalas?" Tinisikap niyang sabihin na napunta sila sa sitwasyong ito pagkatapos na sirain ni Thomas ang mga bagay-bagay. Sa halip na isang pulong, siya ay dumating upang panagutin siya. Mukhang hindi naintindihan ni Thomas at nagtanong siya, bakit parang ginulo ko ang mga bagay-bagay. Nanunuya si Fiora, "Hindi ba? Iniisip mo pa rin na nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Bago ka umalis, palagi kong ipinapaalala sa iyo na ang Race 8 ng gintong gamot ay napakahalaga. Ngunit ano ang nangyari? Oo, napakahusay mo sa una. Pinaligtad mo ang positive Race 8 at matagumpay na nainom ang Race 8 ng Golden Medicine, ngunit hindi mo ito maitago dahil hinayaan mong nakawin ni Damian ang Race 8. Thomas, alam mo ba kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan nito? Sa tingin ko ay mas mabuti na kung wala kang ginawa. Hindi mo dapat binaligtad ang positive prescription." May maririnig na galit si Fiora. Kawakas, malakas na ang boses niya sa pagsasalita at halos mapaungol na siya. Kung naroon ang ibang mga tagalabas, tiyak na makikita nila ang nangyayari sa kanya. Sa pagharap sa kanyang akusasyon, si Thomas ay pambihirang kalmado. Kumuha pa siya ng popcorn sa gilid at nagsimulang kumain. Ang kanyang pag-uugali ay halos magpalipat-lipat ng mesa kay Fiora. Nanatiling tahimik si Thomas ng halos 1 minuto at hindi nagmamadaling sagutin ang tanong ni Fiora. Sa halip, nagtanong ito sa kanya. "Miss Vedestos, matagal na akong hinahabol ng Art Trading Corporation at sinubukan nitong magnakaw sa akin ng higit sa 1 beses. Bakit hindi pa nila nakuha ang iba pang mga bagay na iyon ngunit nagtagumpay sa Race 8 ng gintong gamot? Ito ay isang napakahalagang bagay, ngunit ako ay magiging pabaya na payagan si Damian na nakawin ito sa isang maliit na lansihin." Halos biglang kumalma si Fiora at nawala ang kanyang galit. Siya ay isang babaeng matulungin. Matagal niyang pinagmasdan si Thomas at napagtanto niya na hinding-hindi gagawa si Thomas ng ganoong katangahang pagkakamali. Hindi siya nagkamali sa pagkakataong ito. Well, mayroon lamang 2 posibilidad. Una, gaano man katalino ang isang tao, sa huli ay magkakamali siya. Si Thomas ay hindi Diyos, kaya maaari pa rin siyang magkamali. Pangalawa, may binabalak si Thomas. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pangalawang sitwasyon ay magiging mas posible. Kung iyon ang kaso, ang tunay na panganib ay magiging. Binigyan siya ni Fiora ng kakaibang ngiti. Sa sandaling iyon, si Lord Vedestos, Hayden, Damian, at Elliot ay tuwang-tuwa sa kanilang tagumpay. Hindi nila napansin ang panganib sa kanto. Akala nila ay naayos na nila si Thomas, hindi inaasahan na sila talaga ang natrap. Kalimutan ng iba, kahit ang matalino at matulungin na si Fiora ay nalinlang. Kabanata 2112. Pagkatapos niyang kumalma, hininaan niya ang kanyang boses at nagtanong, "So, peke ang Race 8 ng gintong gamot?" Interesting sagot ni Thomas. "Hindi ko masabi sayo." "So, everything's part of your plan. Kasama ba dito ang mga susunod na pwedeng mangyari?" Tanong ulit ni Fiora. Hindi siya sinagot ni Thomas at nanatiling tahimik muli. Nakaramdam ng galit si Fiora. Pinakaayaw niya sa mga lalaking ganoon. Kung hindi siya nakipagtulungan sa kanya dahil kay Lord Vedestos, hindi niya naisip na makipag-usap sa kanya. Sa huli, sinabi niya, "Maaari mo bang sabihin sa akin kung magagawang i-upgrade ni Elliot ang Heart Eater?" Sa pagkakataong ito, matatag na sumagot si Thomas. "Huwag kang mag-alala, hindi ma-upgrade ni Elliot ang Heart Eater.
Kung susubukan niyang gawin ito gamit ang Race Ita ng Golden Medicine, ay upgrade na lang niya ito sa mas magandang juice. Gaman ang pakiramdam ni Fiora nang marinig ang sagot na iyon. She got up and muttered, "This is such a terrible movie. I'm not watching it." Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang lumabas ng sinehan. Dahil natanggap na niya ang sagot na gusto niya, hindi na niya kailangan pang manatili doon. Gayunpaman, hindi nagmamadaling umalis si Thomas, gumastos siya ng pera para aibok ang bulwagan. Kung aalis lang siya, sobrang sayang. Kumain siya ng popcorn at uminom ng cola habang pinapanood niya ang ilang robot na lumalaban sa screen. Si Thomas ay bihirang magkaroon ng ganoong libreng oras. Samantala, ina-upgrade pa rin ni Elliot ang Heart Eater sa kanyang laboratorio. Isang beses niyang binasa ang Race Ita ng gintong gamot. Parang walang mali sa ibabaw, pero kakaiba pa rin ang nakita niya. Magkagayunman, wala siyang mahanap partikular na mali dito. Siyempre, nagtulungan sina Thomas at Paul na espesyal na gawin ang peking Race Ita ng gintong gamot para sa kanya. Walang sino man ang maaaring tamasahin ang karangalan na ito. Matalino si Elliot para mapansin ang kakaiba. Ang isang normal na doktor ay hindi makakahanap ng anumang kakaiba kahit kaunti. Sa huli, hindi na ito pinag-isipan pa ni Elliot. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng Race Ita ng gintong gamot ayon sa mga tagubilin at ipinagpatuloy ang kanyang pag-upgrade ng Heart Eater. Para kay Elliot, ang Race Ita ng gintong gamot ay isang natatanging Race Ita, kaya dapat ay mayroon itong sariling espesyalidad. Iyon dapat ang dahilan kung bakit naramdaman niyang may mali. Magaling siyang magbigay ng dahilan para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa loob ng halos 15 oras, sa wakas ay natapos niya ang bagong Heart Eater na may tulong ng Race Ita ng Golden Medicine. Gumawa si Elliot ng 3 bagong Heart Eater para sa unang batch. Kinuha niya ang mga bote at nagmadaling pumunta sa opisina ni Lord Vedastos. Pinuksan niya agad ang pinto at pumasok ng hindi kumakatop. Pagkapasok niya, ang una niyang sinabi ay, "Lord Vedastos, nagawa ko na. Nakumpleto ko ang bagong Heart Eater." Hindi rin siya sinaway ni Lord Vedastos dahil sa pagiging bastos niya. Sa halip, excitement din ang isinagot niya. "That's wonderful. I've invested so much money and time in you. It's been really worth it." Inilapag ni Elliot ang 3 maliliit na bote sa mesa, ngumisi, at nagtanong, "Lord Vedastos, sino ang unang taong balak mong harapin?" Pinaikit ni Lord Vedastos ang kanyang mga mata at pinag-isipan ito na mabuti bago niya sinabing, "Naaalala ko pa noong presidential election, ang isang iyon, si Benson Gardner, ay nagtaksil sa akin sa huling minuto. Tinutya niya ako. Oras na para ayusin ang score sa kanya." Kabanata 2113. Kinaumagahan, nagising si Benson, ang ahente ng real estate. Pagkatapos niyang maghilamos ay pumasok siya sa kanyang dining room na nakasuot ng maluwag na pijama. Naghanda na ang kanyang kasambahay ng almusal para sa kanya. May tinapay, gatas, at isang pinakulo ang itlog. Kinain ni Benson ang tinapay at ininom ang gatas, labis na nasiyahan sa mga ito. Mula nang pagalingin niya ang lason ng Heart Eater sa kanyang katawan, mas na-relax ang kanyang pakiramdam na para bang nanambalik ang kanyang kabataan. Ang mga libreng araw kung saan hindi siya kontrolado ng iba ay tunay na komportable. Natural, umuunlad din ang kanyang kumpanya. Matapos maging presidente si Thomas, diretso niyang pinunit ang Art Trading Corporation at lahat ng kumpanya sa Business Alliance ay nagbahagi rin ng mga benepisyo. Tinasamantala sila noon ng Art Trading Corporation at ngayon ganap na nabaligtad ang sitwasyon. Sa wakas ay pagkakataon na nila na samantalahin ang Art Trading Corporation. Kumaling na ang katawan ni Benson at bumuti ang kanyang kumpanya. Kamakailan, naging masaya at puno ng pagmamalaki si Benson. Habang masayang kumakain ng almusal, bigla niyang inangat ang ulo at sinulyapan ang katulong. Napagtanto niyang patuloy na nagbabago ang ekspresyon nito kaya parang may mali. Tanong ni Benson, "Anong problema? Mukhang hindi ka masaya sa umaga. May nangyari ba sa pamilya mo? Kailangan mo ba ng pera?" "Wala. Wala," bulong ng dalaga. Pinunasan ni Benson ang bibig. "If you're going through something, just let me know. You don't have to hide things from me. Mahigit 4 na taon ka nang nagtrabaho para sa akin. Kung may problema ka, tutulungan kitang malutas ito. Hindi ka outsider." Pagkasabi niya nun ay biglang lumuhad ang kasambahay niya sa di malamang dahilan.
Nakayuko tuloy siya na parang humihingi ng tawad kay Benson sa pagkakamaling nagawa niya. Ano ang kahulugan nito? Bago pa siya matanong ni Benson, bumukas ang pinto sa gilid at pumasok ang ilang lalaki. Ang nasa harapan ay walang iba kundi ang taong pinakakinaiinisan ni Benson sa kanyang buhay, si Lord Vedastos. Dumating na sina Lord Vedastos at Hayden. Nagdala pa sila ng 5 mabangis at walang awa na mga bodyguard. Nagulat si Benson. Ang ilan sa kanyang mga kaaway ay biglang nagpakita sa kanyang bilya sa madaling araw. Hindi ba siya matatakot? Sa sobrang takot niya ay may hawak siyang kutsilyo sa kanyang kamay na nanginginig sa kaba. Lord Vedastos, anong ginagawa mo dito? You're trespassing on private property. This is illegal, you know. Get out, right now. Get out. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipaaresto kanila. Si Lord Vedastos ay hindi natakot sa banta ni Benson. Lumipat siya ng upuan at umupo. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa, nagsindi ng sigarilyo, at gumawa ng kilos na humihingi sa kanya na tumawag ng pulis. Natatakot pa rin si Benson. Anong gusto mo? Tanong niya. Pinunasan ni Lord Vedastos ang alikabok sa kanyang mga daliri at mahinahong sinabi, hindi mo ba alam kung ano ang hinahangad ko? Inaos muli ang halalan sa pagkapangulo ng Business Alliance at alisin si Thomas. Magtrabaho tayo ayon sa mga lumang tuntunin. Sa madaling salita, si Lord Vedastos ang magiging presidente at ang R Trading Corporation ay patuloy na sasamantalahin ang ibang mga kumpanya. Haha, posible ba iyon? Napangisi si Benson. Panginoong Vedastos, natatakot ako na naubos mo ang dami ng dumi kaya naging pipi ka. Nalasan kami ng Heart Eater kaya kinailangan naming makinig sa iyo. Ngayong wala na ang lason sa aming mga katawan, bakit pa nakikinig kami sa iyo? Hindi na ba kita pwedeng lasunin ulit kahit wala na ang lason? Ang sinabi ni Lord Vedastos ay nagpanginag sa gulugod ni Benson. Tinitigan ni Benson ang kanyang almusal bago siya tumingin sa kanyang kasambahay na nakaluhod sa sahig at tila may na-realize siya. No wonder sinubukan ng kasambahay na humingi ng tawad sa kanya. Nalasan pala nito ang kanyang almusal. Siya ay nagbabantay ngunit hindi kailanman laban sa sarili niyang kasambahay. Pinandilatan ni Benson ang kanyang kasambahay at sumigaw, I've treated you well all these years, yet you want to kill me. Patuloy ang pag-iyak ng kanyang katulong. Hindi siya naglakas loob na sumagot. Ang mapagpanggap na Panginoong Vedastos ay kumilos na para bang siya ay isang mabuting tao at nagpaliwanag sa ngalan ng alipin. You don't have to criticize her. Kung hindi niya ginawa ang sinabi ko, namatay na ang pamilya niya. Benson, kung may gusto kang kamuhian, you can just hate me. Totoo iyon. Kabanata 2114. Tumingin muli si Benson kay Lord Vedastos at nagtanong, ano ang lason mo sa akin sa oras na ito? Tumawa si Lord Vedastos. Anong klaseng lason ito? Siyempre, ito ang pinakakilala mo. Nang marinig iyon ni Benson ay agad niyang hinubad ang kanyang sando at tiningnan ang kanyang balat. Sa katunayan, ang mga itim na marka ay nagsimulang lumitaw muli. Nalasan na naman ang kanyang gumaling na katawan. Pero, bakit siya matatakot sa lason na ito? Pumalaklak si Benson at sinabing, Lord Vedastos, walang isip ka ba? Gumawa na si Thomas ng antidote para sa Heart Eater pero nilalason mo pa rin ako. Kailangan ko lang kunin ang antidote kay Thomas at ang lason ay madaling gumaling. Walang kwenta ang diskarte mo. Upang sagutin ang tanong ni Benson, sinabi ni Lord Vedastos, malinaw na hindi ako mahuhulog sa parehong bitag ng 2 beses. Sasabihin ko lang sa iyo ang totoo. Ito ay isang bago at pinahusay na Heart Eater. Ito ay mas epektibo kaysa sa nauna, kaya kahit si Thomas ay hindi makakagawa ng antidote. Ano? Agad namang natigilan si Benson. Alam niyang hindi kailanman magsisinungaling si Lord Vedastos at hindi na kailangang magsinungaling. Hanggat gusto ni Lord Vedastos, tiyak na makakagawa siya ng mas malakas na Heart Eater. Talagang hindi ito inaasahan ni Benson. Taglit lang siyang nag-enjoy sa buhay niya bago siya muling magdusa. Bakit napakasakit ng buhay niya? Nawalan na ng pag-asa si Benson kaya halos mapasigaw siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, Panginoong Vedastos, bakit hindi mo ako patawarin? Tumawa si Lord Vedastos. Sino ang nagbigay sa iyo ng iyong pagkakakilanlan at katayuan? Kung handa kang isuko ang iyong kayamanan, ililibre kita. Kapag tiningnan mo ito, ikaw ang hindi handang iligtas ang iyong sarili. Siya ay parang nanginginig habang ang kanyang mga salita ay kinundena ang biktima.
Tinakawan mo ang mayaman, ngunit hindi ka nagkamali dahil kasalanan niya ang pagiging mayaman sa halip. Bihira lang ang taong ganyan kawalanjiya. Inihagis ni Lord Vedestas ang upos ng sigarilyo sa baso ng gatas at sinabing, "Okay, punta tayo sa pangunahing punto. May dalawang opsyon para sa iyo. Una, ibalik mo ang dating ayos. Gagawin namin ang mga bagay sa parehong paraan na ginawa namin sa ang nakaraan. Pangalawa, mamatay ka. Naniniwala ako na mayroon ka ng sagot tungkol sa iyong pinili. Ang sino mang normal na tao ay pipiliin ang unang opsyon. Sino ang pipiliin na mamatay? Kung pipiliin niya ang unang opsyon, babalik siya sa dati niyang buhay. Ilang taon na niya itong pinagdaanan kaya hindi siya lubos na naabala dito. Taglit na nagpumigla si Benson bago siya nagpakawala ng mahabang buntong hininga at pinakawala ng nakakuyom na mga kamao. Siguro yun na ang kanyang kapalaran. Pinili ko. Nang malapit nang ibigay ni Benson ang kanyang sagot at ngumiti si Lord Vedestas bilang paghahanda sa tagumpay, ilang nagmamadaling ringtone ang biglang bumasag sa katahimikan. Ring ring. Ring ring. Patuloy na nagriring ang telepono ni Benson at sabay-sabay na napatingin ang lahat. Sinong tatawag sa kanya ng ganito kaga? Casual na sinagot ni Benson ang tawag. Hello? Sino te? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang linya. Mr. Gardner, ako ito, Thomas Mayo. Thomas Mayo. Si Thomas iyon. Sabay na nagbago ang mga ekspresyon ni Benson, Lord Vedestas, at Hayden. Pinili ng lalaking ito na tumawag sa oras na ito. Ano ang gusto niya? Kabanata 2115. Halos walang kinatatakutan si Lord Vedestas sa mundong ito. Kahit nakaharap niya si Locke, hindi siya nakaramdam ng takot. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nang marinig niya na ito ay isang tawag mula kay Thomas, nakaramdam siya ng pagkabalisa, kahit na medyo natakot. Pakiramdam niya ay may kahindek-hindek na mangyayari. Marahil ito ay dahil si Thomas ay nanalo ng napakaraming beses laban kay Lord Vedestas at muntik na siyang ilabas. Si Hayden naman ay mukhang mas kalmado. Ang sabi niya, Lord Vedestas, huwag kang mag-alala. Mayroon na tayong bagong Heart Eater ngayon. Kahit ang Diyos ay walang magagawa tungkol dito, lalo pa ang hamak na si Thomas. Totoo iyon. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Lord Vedestas. Hindi niya kailangang takutin ang kanyang sarili ng ganoon. Tahimik lang silang nakamasid habang may kausap si Benson sa telepono. Hindi nagsalita si Benson. Tahimik siyang nakikinig kay Thomas na nagsalita sa kanya sa kabilang linya. Hininaan ni Thomas ang volume ng kanyang boses at sinadya ni Benson na takpan ng kanyang kamay ang kanyang telepono upang walang ibang makarinig sa eksaktong sinasabi ni Thomas. Si Lord Vedestas at ang kanyang mga tao ay natulala mula nang makinig si Benson kay Thomas. Nang wala silang marinig, mas nakaramdam sila ng pag-aalala. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ni Lord Vedestas sa kanyang sarili na walang dapat ikatakot, sino ang makakakita kung ano ang darating kapag mayroon silang kalaban tulad ni Thomas. Habang paulit-ulit siyang naghuhula, natapos din sa wakas ang tawag. Medyo awkward ang atmosphere. Parang naging ibang tao si Benson. Hindi siya mukhang kinakabahan at natakot gaya ng kanina, at tuluyan nang nawala sa mukha niya ang walang pag-asa niyang ekspresyon. Sa kabaligtaran, hindi siya naging mas kalmado at mas nakaka-relax. Ang mga tao sa silid ay nakaranas. Alam nilang may sinabi si Thomas sa telepono para magbago si Benson ng ganoon. Pinunasan ni Lord Vedestas ang kanyang lalamunan at nagtanong, Benson, maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong sagot ngayon? Nagkunwaring nalilito si Benson habang nagtatanong, anong sagot? Bahagyang kumunat ang noo ni Lord Vedestas. Bakit siya nag-aartista? Nais ba niyang mamatay? Sa gilid, idinagdag ni Hayden, anong sagot? Tinatanong ka ni Lord Vedestas kung gusto mong ibalik ang nakaraan o mamatay. Oo, ang sagot. Mukhang relaxed si Benson. Inabot niya ang bote ng gatas sa mesa, kumuha ng isa pang malinis na baso, at nilagyan muli ng gatas ang baso. Itinaas niya ang baso na puno ng gatas at sarkastikong sinabi, Lord Vedestas, sinabi mo bang naglalaman ito ng bagong Heart Eater? Nanatiling tahimik si Lord Vedestas. Bakit siya magre-react kung obvious naman ang sagot? Gayunpaman, ang kasunod na eksena ay nagulat sa lahat. Ininom ni Benson ang buong baso ng gatas nang walang pakialam. Sarap na sarap siyang uminom nito. Ito ay masarap. Pagkatapos niyang uminom ng isang baso, nilagyan niya ulit ito ng gatas at ininom. Isa-isa niyang baso, at mukhang wala siyang pakialam kung may Heart Eater sa gatas.
Nagkatinginan sina Lord Vedastas at Hayden. Ano ang kahulugan nito? Pinipilit ba niya sila o may death wish ba siya? Sabi ni Benson, wow, ang sarap nitong bagong heart eater na hinaluan ng gatas. Nakaka-inspire akong inumin ito ng paulit-ulit. At saka, mas gama ang pakiramdam ko pagkatapos kong inumin ito. Mas maganda ang loob ko ngayon. Ano? Benson Gardner, sa tingin mo ba niloloko kita? Sa tingin mo ba ginawa ko ang bagong heart eater? Malamig na sabi ni Lord Vedastas. Kabanata 2116. Ikinaway ni Benson ang kanyang kamay bilang pagpapaalis. Hoy, paano mo nasasabi iyan? Naniniwala ako sa iyong reputasyon, Lord Vedastas. Talagang ginawa mo ang bagong heart eater, ngunit may isang bagay na hindi mo alam. Naguguluhan si Lord Vedastas habang tinanong niya, ano ito? Tinapik ni Benson ang baso gamit ang kanyang kamay at misteryosong sinabi, ang hindi mo alam ay ang bagong heart eater na ito ay hindi talaga lason, kundi isang health supplement. Health supplement. Ang termino ay nagalit kay Lord Vedastas. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matatawa. Health supplement. Kakasabi mo lang na health supplement ang newly developed na heart eater ko. Wow! Benson, may mali ba sa utak mo? Tinabi niya. Sa sandaling iyon, hinubad ni Benson ang kanyang pijama at ipinakita sa kanila ang kanyang balat. Unti-unting nawawala ang mga itim na marka sa kanyang balat. Mas mahiwagang, ang bahagi ng kanyang balat kung saan nawala ang mga itim na marka ay naging mas makinis at mas seda. Ginawa nitong mukhang maselang babae si Benson sa halip na isang lalaki. Iyon ay talagang hindi inaasahan. Paano ito nangyari? Si Lord Vedastas ay lubos na nabigla, hindi niya inaasahan ang ganoong kahihinatnan. Hindi ito dapat mangyari sa heart eater. Ito ay dapat na isang lason na naging sanhi ng pagdurusa ng mga tao sa sakit at pagkamatay. Bakit ito magiging health supplement na nagpapakinis ng balat ng mga tao? Kung alam ng mga babae ang tungkol dito, magmadali silang agawin ito, tama ba? Benson, anong pakulo ang nilalaro mo? Pilit na sigaw ni Lord Vedastas. Nagkibit balikat si Benson at matapat na sinabi, hindi ako naglalaro. Tumawag lang sa akin si Thomas at sinabi sa akin na wala akong dapat ikabahala. Kagagawan ni Thomas. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Tanong ni Lord Vedastas. Sinabi ni Benson, hindi ako masyadong malinaw sa eksaktong sitwasyon. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na ang heart eater ay may lason sa simula, ngunit ang race 8 ng golden medicine ay isang mahusay na gamot. Pagkatapos ng lason ay pinagsama sa gamot, mayroon itong espesyal na epekto. Hindi ito papatay ng sinuman. Sa halip, ito ay nagiging pandagdag sa kalusugan. Ang kalahati ng sinabi ni Thomas ay totoo, habang ang isa ay hindi. Sa totoo lang, ginamit ni Thomas ang tinatawag na race 8 ng gintong gamot upang sugpuin ang heart eater. Hindi kailanman nakita ng kaawa-awang Panginoong Vedastas ang pagdating nito. Naisip niyang may katangahan na ang kombinasyon ng race 8 ng gininto ang gamot at kumakain ng puso ay lilikha ng isang mahusay na lason. Sigurado, walang mali sa kanyang iniisip. Ang issue ay, peke ang race 8 ng gintong gamot. Matapos ang napakatagal na plano, si Lord Vedastas ay nahuli pa rin ni Thomas sa isang kritikal na punto. Nang tingnan ni Lord Vedastas si Benson, naganap na maayos, nadama niya na ang kanyang katalinuhan ay labis na nainsulto. Hindi niya alam kung dapat niyang sisihin si Thomas o si Elliot. Umalaklak si Benson at sinabing, Lord Vedastas, mayroon ka pa bang bagong heart eater? Ang sarap nito, at nakakapagpaputi ng balat ko. Kung mayroon ka pa, mangyaring bigyan ako ng ilang kahon o maaari rin akong umorder sa iyo. Pwede kang mag-deliver sa akin ng isang bote tuwing umaga. Paano yan? Malinaw na insulto iyon. Mukhang hindi ako nakikinabang sa dalawang pagpipilian, di ba? Kung ganoon, hindi ko pipiliin ang alinman sa mga ito, sabi ni Benson sa pagtatangkang i-provoke sila. Mayabang siya nang sabihin niyang hindi siya pipili. Pilit na nagngangalit ang mga ngipin ni Lord Vedastas. Gusto niyang magpaputok ng baril kay Benson on the spot. Gayunpaman, huli na. Ipinatong ni Benson ang kanyang kamay sa kanyang telepono para tumawag ng pulis. He had a self-important look as he said, bibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa rin aalis, tatawag ako ng pulis. Si Lord Vedastas ay galit na galit, puot, at walang magawa. Ibinabalang niya ang kanyang manggas. Aalis na kami.
Kabanata 2117. Ang unang ginawa ni Lord Vedastas pagkatapos niyang bumalik sa Art Trading Corporation ay tumakbo sa silid ni Elliot. Kinaladkad niya si Elliot palabas ng debauch, itinaas ang kamay at sinampal siya. Litong-lito si Elliot. Hawak-hawak niya pa rin ang isang magandang babae na kanina pa niya pinagyayabang. Tinabi niya sa kanya na gumawa siya ng isang mahusay na bagay kaya bibigyan siya ni Lord Vedastas ng isa pang gantimpala. Gayunpaman, ang tinatawag na gantimpala ay naging isang malaking sampal. Maghintay ka, Panginoon Vedastas, ano ang iyong ginagawa? Inilamos ni Elliot ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Isang brutal na sampal iyon na nagpapula ng pisngi niya. Tinuro ni Lord Vedastas ang ilong ni Elliot gamit ang kanyang daliri at sinabing, bakit mo ako tinatanong? Hindi mo ba alam kung ano ang ginagawa ko? Mukhang natigilan si Elliot. Hindi. Mangyaring linawin, Panginoong Vedastas. Okay, lilinuwin ko ito sa iyo. Sabi mo magiging malakas ang bagong Heart Eater dahil na-upgrade mo ito gamit ang original bilang base. Ipinagyayabang mo pa ang napakaraming special effects nito. Tumango si Elliot. Oo, may problema ba dito? Wala bang naipakitang epekto nito? Naisip ni Elliot na dahil ito ang kanyang unang produksyon, maaaring nakagawa siya ng ilang maliliit na pagkakamali. Marahil ay masyado niyang ipinagmalaki ito, kaya ang epekto nito ay naging hindi maganda. Ganun pa man, hindi naman siya kailangang sampelan ni Lord Vedastas dahil lang doon, di ba? Galit na galit si Lord Vedastas kaya hindi siya makapagsalita. He waved his hand in dismissal to let Hayden speak for him. Kaya naman, sinabi ni Hayden kay Elliot ang lahat ng kanilang nakatagpo sa bahay ni Benson. Matapos marinig ni Elliot ang tungkol dito, paulit-ulit na nagbago ang kanyang ekspresyon. Imposible. Hindi pwedeng mangyari ito. Na-upgrade na ang Heart Eater sa Race 8 ng Golden Medicine. Paano ito naging health supplement? Dapat ay pinalakas ang lason nito. Malamang may mali. Ipinatong ni Lord Vedastas ang kanyang mga kamay sa likod at malamig niyang sinabi, nagpapanggap ka pa rin ba ngayon? Elliot Katz, mukhang ine-enjoy mo lang ang iyong buhay araw-araw at napapabayaan mo ang iyong trabaho. Dapat kang tumuon sa trabaho at maglaan ng mas kaunting oras sa libangan. Kinugugol mo ang lahat ng oras mo sa debauch. Naaalala mo pa ba ang bagay na itinuro sa iyo ni Mr. Cole? Si Elliot ay talagang mayabang na tao. Malakas niyang sinabi, Panginoong Vedastas, mangyaring huwag pagdudahan ang aking kakayahan. Well, kung gusto mong itigil ko na ang pagdududa sa iyo, okay, ipakita mo sa akin ang isang bagay na makakapagpakumbinsi sa akin. Pinag-isipan itong mabuti ni Elliot. Ano ba talaga ang naging mali? Pagkatapos niyang mag-isip, itinoon niya ang kanyang atensyon sa Race 8 ng gintong gamot sa huli. Sabi ni Elliot, I actually found it strange. No matter what, mukhang imposibleng baligtarin ang positive prescription. Paano makumplito ni Thomas ang inversion? At saka, nagawang nakawin ni Damian ang Race 8 ng Golden Medicine kay Thomas gamit ang maliit na trick. Don't, sa tingin mo ba napakadali? Noon lang niya ito napagtanto ng ibang tao. Oo, masaya sila noong mga oras na iyon. Hindi nila inisip kung ito ay isang bitag. Si Thomas ay napakatalino na tao at ang Race 8 ng gintong gamot ay napakahalaga sa kanya. Paano ito nakawin ni Damian ng ganoon kadali? Hindi ito kamukha ng karakter ni Thomas. Ang tanging posibilidad ay, si Thomas ay sadyang nahulog sa kanilang bitag. Nang maisip iyon ng lahat, nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Nakipag-usap sila kay Thomas ng napakatagal at naisip nila na ito ang magiging pinakamalaking pag-atake kay Thomas. Ngunit sa huli, ito ay isang huwad na anyo lamang. Niloko lang ba sila ni Thomas? Ito ay isang nakamamatay na pag-atake. Ang kawalan ng kakayahan ay nakita mula sa mga mukha ni Lord Vedastas at ng kanyang barkada. Naubusan na sila ng ideya para harapin si Thomas. Ano ang dapat nilang gawin para mawala ang lalaking ito? Nagpakawala ng mahabang hininga si Lord Vedastas at sinabi niya, So, Thomas set up this. Sobrang saya namin dito sa loob ng mahabang panahon. We are actually the clowns. Kabanata 2118. Bagamat masama ang pakinggan, iyon ang katotohanan. Walang ibang sinabi si Lord Vedastas. Tumalikod na lang siya at umalis. Ang kanyang silwete ay nagpapakita ng kanyang pagkabigo at kalungkutan. Nakita ni Fiora ang sitwasyon. Hindi tulad ng iba, tuwang-tuwa siya.
Kung ito ay magpapatuloy, naniniwala siya na malapit nang bumagsak ang Art Trading Corporation. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari niyang payuhan si Lord Vadestas na umalis sa lungsod ng Celandine. Naghanda na si Fiore ng bahay at tiket sa ibang bansa. Maaari silang umalis anumang oras at hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang buhay. Bakit kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang masakit na pakikibaka sa kailalimang ito para sa kapangyarihan? Samantala, sa bahay nila Eric, magkatapat na nakaupo sina Thomas at Eric habang naglalaro sila ng chess. Napangiti si Eric kay Thomas at nakumbinsi siya sa mga kasanayan. Mr. Mayo, naglaro ka ng isang mahusay na laro. Naglunsad ka ng isang tumpak na pag-atake at ito ay gumana ng mahusay. Pagkatapos ng pag-atake na ito, sa palagay ko ay hindi na ito kakayanin ni Lord Vadestas sa kabila ng kanyang malakas na katatagan ng isip. Kung gusto mong sirain ang isang tao, kailangan mong bigyan siya ng suntok sa kanilang mukha kapag naramdaman nila ang pinakamayabang. Tinadya ni Thomas na bigyan ng mataas na pag-asa si Lord Vadestas. Ipinaisip sa kanya ni Thomas na maaari niyang mabawi ang kontrol sa Celandine City kapag naiproduce na ang bagong Heart Eater. Pagkatapos, binigyan niya si Lord Vadestas ng isang nakamamatay na pag-atake nang makaramdam siya ng lubos na kumpiyansa at malapit nang magsimula ng isang malaking laban. Take pala ang Race 8 ng Golden Medicine na ninakaw ni Damian. Paano ka wili-wili? Maaaring sabihin ng isang tao na ang pamamaraang ito ay agad na nawasak ang psikolohikal na depensa ni Lord Vadestas. Hindi na siya basta-basta gagawa ng hakbang. Baka magretiro pa si Lord Vadestas. Hanggat bumagsak si Lord Vadestas, babagsak din ang Art Trading Corporation. Sa oras na iyon, maaaring alisin ni Eric ang lahat ng mga hadlang at ibalik ang Celandine City sa normal nitong kaayusan. Ito ay salamat kay Thomas. Mr. Mayo, nagpapasalamat talaga ako sa ginawa mo. Thomas waved his hand in dismissal and said, ito ang dapat kong gawin. Pero, hindi pa ito ang panahon para maging masaya tayo. Malaki ang balakid sa atin. Nagpalitan ng tingin sina Thomas at Eric. Wala silang sinabi, ngunit nasasabi nila kung ano ang iniisip ng iba mula sa kanilang mga mata. Ito ay ang parehong salita. Lock. Si Lord Vadestas ay napaatras sa isang sulok ngayon. Kung magpapatuloy ito, siguradong magwawala si Lord Vadestas. Maiiwasan pa ba ito ni Locke? Tanong ni Thomas, Mr. Wood, mayroon bang pinakabagong balita mula kay Locke? Sagot ni Eric, actually, walang nangyari dyan. Napakaloki ng Locke. Wala namang ginawa ang grupo. Well, hindi naman ako natatakot na pagtawanan mo ako, kaya aaminin ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang totoong mukha ni Locke. Kung palihim na naglalaro si Locke ng kahit anong trick, baka hindi ko ito mapansin. Sa madaling salita, walang ginawa si Locke sa ibabaw. Kung may ginagawa silang lihim ay nanatiling hindi alam. Napakahiwaga ng tunay na pagkakakilanlan ni Locke na maging si Eric ay walang alam. Kung gusto nilang malaman kung ano talaga ang ginawa ni Locke, maaari lang silang humingi ng tulong sa isang tao. Declan, House of Vistaria's Head. Ngunit, si Declan ay nasa ilalim ng surveillance ni Locke. Kung gusto nilang makipag-ugnayan kay Declan o matuklasan ang ginawa ni Locke kay Declan, mahirap. Ano ang dapat nilang gawin? Hindi nila mahanap si Declan, kaya't hanapin lamang nila. Kabanata 2119. Nakaisip si Thomas ng isang pangalan. Blake Winslow. Bilang editor-in-chief ng Aroma, malapit siya kay Declan. Maaaring gamitin ni Thomas si Blake bilang tulay para muling magkaroon ng relasyon kay Declan. Iyon ang deal. Matapos pag-isipan ni Thomas ang plano, tumango siya kay Eric at sinabing, Mr. Wood, may gagawin ako. I'll take my leave. Nagmamadali ka ba? Tinuro ni Eric ang larong chess. Hindi pa tayo tapos sa laro. Umalaklak si Thomas. Mr. Wood, mayroon ka pang 3 galaw sa pinakamaraming bago ka matalo. Pagkasabi ni Thomas ay tumayo na siya at umalis. 3 galaw. Seryosong tinitigan ni Eric ang laro ng chess. Maya-maya, tumawa siya bilang pagbibitiw at umiling. Thomas, oh Thomas, ang galing mo talaga. Talagang natalo siya sa chess match na iyon. Ito ay magiging walang kabuluhan kung ipagpatuloy ang laro. Sa Art Trading Corporation, nakaupo si Hayden sa kanyang opisina. Tinawag niya si Damian at nilock ang pinto. Bago siya magsalita ay tiningnan niya muna ng mabuti ang kanyang opisina.
Pinuksan pa niya ang lahat ng anti-eavesdropping device para masiguradong walang nakakaalam sa pag-uusap nila ni Damian. Nang makita ni Damian si Hayden na kumilos ng maingat, napagtanto niyang may gustong sabihin sa kanya si Hayden na confidential. Nang matapos ni Hayden ang kanyang trabaho, nagkusa si Damian na magtanong, Mr. Barlow, may gusto ka bang sabihin sa akin na confidential? Tumango si Hayden. Oo, may sasabihin ako sa iyo na napakahalaga. Damian, narinig mo na yata ang kabiguan ng bagong Heart Eater, di ba? Napabuntong hininga si Damian. Oo, kasalanan ko rin naman talaga. Dapat kanina ko pa to pinag-iisipan. Paanong madaling lokohin si Thomas? Paano ko nakawin ang Race 8 ng gintong gamot? Say, kasalanan ko lahat. Kinawayan ni Hayden ang kanyang kamay bilang pagpapalis. Huwag na nating pag-usapan ang kalalabasan. At saka, hindi mo naman lubos na kasalanan. Dalin lang kami ni Lord Vadestas ni Thomas. I called you here because I want you to do me a favor. Tanong ni Damian, ano yon? Tinadya ni Hayden na huminto ng ilang segundo. Nang tuluyan ng tumahimik ang opisina, misteryosong sinabi niya, fish out the traitor. Ano? Medyo natigilan si Damian. Sabi niya, fish out the traitor. Mali ba ang narinig ko? Hindi ba natin nahuli ang traidor? It was your godson, Mr. Barlow. Umiling si Hayden. Hindi, may hindi tama. Napag-isip-isip ko. To be honest, wala siyang dahilan para ipagkanulo ako. Wala siyang motibo. I could always give him more money, power, and women. He didn't have to work for Thomas. I was too impulsive that time, so I eliminated him without thinking. Thinking about it now, I'm afraid I was set up at that time, he analyzed. Napakamot ng ulo si Damian. Mr. Barlow, hindi ka ba nag-overthink dito? The more you think about it, the more you'll worry. Gayunpaman, mariing sinabi ni Hayden, nakuha ko. May gusto akong itanong sa iyo. Bakit magpapakita si Thomas sa tirahan ng pamilya Seymour? Hindi nakasagot si Damian. Oo, ang kanilang plano na kunin ang Race 8 ng gininto ang gamot ay naging sobrang confidential. Bukod sa ilan sa kanila, hindi maaaring malaman ni Thomas ang tungkol dito. Gayunpaman, nakarating na si Thomas sa tirahan ng pamilya Seymour sa unang pagkakataon na magagawa niya. Nakipagkompetensya siya laban kay Damian para sa Race 8 ng gininto ang gamot at naglaro pa siya ng ilang mga trick upang sina Lord Vadestas at Elliot ay magdusa ng malaking pagkawala. Ito ay maaaring bumagsak sa isang bagay. May isang taksil sa Art Trading Corporation at ang taong iyon ay humirit kay Thomas. Kung may isa pang traidor sa kumpanya, ang tinaguriang traidor na dati nilang nahanap ay isang scapegoat lang. Napalunok si Damian. Mr. Barlow, sino sa tingin mo ang tunay na traidor? Hindi agad nakasagot si Hayden, ngunit nanatiling kumikinang ang kanyang mga mata. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa pangalang sasabihin niya. Kabanata 2120. Nakatitig lang si Damian kay Hayden at tahimik na naghintay. Alam niyang magbubunyag na si Hayden ang nakakagulat na pangalan. Kung hindi, hindi kakabahan at kabalisa si Hayden. Kailangang maging espesyal ang isang tao para mabalisa ang malupit na si Hayden. True enough, sobrang ikinagulat ni Damian ang pangalan na binigkas ni Hayden kaya muntik na siyang atakihin sa puso. Napalunok si Hayden at maingat na sinabi, Fiora. Agad namang natigilan si Damian. Nanlaki ang mata niya at tinitigan si Hayden. Hindi niya inaasahan na lalabas ang pangalang iyon sa bibig ni Hayden. Ito ay talagang walang pinagkaiba sa pagsasabi ng Panginoong Vadestas. Matagal na hindi nag-react si Damian. Hindi niya alam kung matatawa o maiyak at sinabi niya, Mr. Barlow, hindi mo naman ako banibiro, di ba? May mga gagawin pa ako kaya hindi kita pinaglalaroan. Napailing si Damian. Mas alam niya kaysa sa iba kung ano ang kinakatawa ng pangalang iyon. Kung walang nangyari, ayos lang. Kapag nangyari ang anumang bagay, magkakaroon ng away sa pagitan ng mga executive. Ito ay magiging malupit at walang awa. Si Damian ay isang normal na tauhan lamang. Ayaw niyang masangkot sa mga ganitong internal conflicts. Gusto lang niyang kumita ng tahimik. Mas mabuti kung hindi siya masangkot sa anumang tunggalian. Kaya naman, tumayo siya at sinubukang umalis. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Hayden at pinaupo siya sa upuan. Damian, alam kong masyadong katawa-tawa at kakaiba ang pangalang binanggit ko.
Pero may tiwala ako na siya ang traidor. Kung hindi, hindi ako gagawa ng ganoong katapangan. Ahem. Tinisil ni Damian ang kanyang ilong at sinabing, Mr. Barlow, this isn't about your boldness. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? You actually suspect Miss Vedestas of being a traitor. Sino si Miss Vedestas? Siya ang biological daughter ni Lord Vedestas. Tandang padamdam panipi. Huminto siya saglit bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, masasabi mong ang Art Trading Corporation ay kabilang sa pamilya Vedestas. Kung si Lord Vedestas ay pumanaw isang araw, magiging kanya ang Art Trading Corporation. Mr. Barlow, sabihin mo sa akin ngayon, bakit si Miss gusto ni Vedestas na maging taksil? Kung makikipagtulungan siya kay Thomas para pabagsakin si Lord Vedestas, hindi ba niya ibababa ang sarili niya? Anong benepisyo ang maidudulot nito sa kanya? Kung bumagsak ang Art Trading Corporation, siya ang magdurusa ng pinakamalaking kawalan bukod kay Lord Vedestas. Mr. Barlow, maaari kang maghinala ng sino man ngunit hindi kay Miss Vedestas. Ito ay katawa-tawa. Actually, lahat ng sinabi ni Damian ay may sense. Sa teorya, maliban kay Lord Vedestas, si Fiora ay dapat ang pinakamaasahang tao sa Art Trading Corporation. Kahit si Hayden ay isang outsider. Si Fiora ay miyembro ng pamilya Vedestas. Bukod dito, si Fiora ay nakumpirma na ang susunod na chairman ng Art Trading Corporation. Dahil doon, bakit makikipagsabuatan pa rin si Fiora kay Thomas para harapin ang Art Trading Corporation? Ito ay tulad ng isang gawa laban sa sangkatauhan. Walang maniniwala dyan. Huminga ng malalim si Hayden bago niya sinabing, Damian, what you said does some sense. Nung una, ganoon din ang iniisip ko. Pero base sa mga obserbasyon ko kamakailan at sa mga ebidensyang nakuha ko, matatag kong masasabi na si Fiora ay ang taksil. Hindi nakaimik si Damian. Nagpakawala siya ng mahabang hininga at sinabing, Mr. Barlow, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo pero talagang hindi katanggap-tanggap ang iyong pahayag. Bakit hindi na lang natin ito kalimutan? Ang sino mang normal na tao na nag-isip tungkol dito ay darating sa parehong conclusion bilang Damian. Sino ang magkakaroon ng libreng oras para paghinalaan si Fiore bilang isang taksil?